Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Kawikaan, the book of Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Kaya huwag kang magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya ngay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Make good decisions in life. At alam niyo po, ang Biblia po ay pwede tayong turuan kung paano gumawa ng tamang desisyon sa buhay. At alam naman po natin, kaya marami sa atin ngayon ang nagsasuffer dahil po sa mga maling desisyon na nagawa natin sa buhay. Tandaan niyo po, yung pagdidesisyon, pagpaplano o pagbabalak, yung paggawa ng choices, yan po'y iniiwanan sa atin ng Diyos. Bilang tao, nilikha niya po tayo na may kalayaang gumawa po ng mga desisyon sa buhay. Kaya sabi sa Proverbs chapter 16 verse 1, to man belongs the plans of the heart. So tayo po ang magpaplano, magbabalak sa ating buhay, pero ang Diyos naman ang mag-a-approve at magpapatupad. Kaya alam niyo po sa buhay nito, mahalagay makaiwas tayo sa mga maling desisyon. Kaya napakaganda po ng sinasuggest ng Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Kaya alam niyo po, everyday talaga ng mga makukonfront tayo ng mga iba't ibang choices. Maliit na desisyon o malaking desisyon, araw-araw po yan. Tayo yung pipili. Pagising pa lamang natin sa umaga, tayo pipili ng ating kakainin, ng ating pupuntahan, ng ating trabaho, at kung ano-ano pa. Napapansin nyo, hindi naman si Lord ang gagawa niyan para sa inyo. Kayo ang magtatrabaho, kayo ang maghahanap ng inyong kakainin, di po ba? Kayo ang manliligaw, pipili ng inyong mapapangasawa, pipili ng inyong profesyon, sa inyo po yan. At si Lord po i-guide niya lamang tayo. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin na bilang tao, may kalayaan talaga tayong magdesisyon. God designed us to make choices. In fact, we can choose our actions every day. Pwede nating piliin yan. And even our destiny. Nakakatakot po yun pag yun ang pinag-usapan kasi ang sabi ng Biblia sa Deuteronomy 30 verse 19, today I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Pwede nating piliin na pagpalain tayo sa buhay na ito o mamuhay tayo under curses. At ang paalala ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7 verses 13 and 14 ay ganito, enter through the narrow gate. For the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. Tayo pipili ng daan na papasukin natin. At ang nakakatakot dyan, maluwag yung daan patungo sa kapahamakan At yung patungo sa buhay, napakakipot. At ang sabi ng Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seems right to man, but the end is destruction. Minsan nakala natin, tama na yung desisyon natin, pero sa dulo pala, ikapapahamak natin. At alam niyo po, diyan tayo tutulungan ng Diyos. Huwag tayong makagawa ng mga maling desisyon sa buhay. Kasi pag nagkamali po tayo, tayo rin ang responsible and accountable for every decision na ginawa natin sa buhay na ito. Kaya yung mga tao na napapahamak, hindi naliligtas, kadalasan po pinili nila yun. Desisyon nila yon. At yung mga tao namang naligtas, napagpala sa buhay na ito, yan po ay dahil pinili din nila yun. At ang Diyos po gusto niya na piliin natin yung buhay, yung tama, yung kaligtasan na ino-offer niya sa atin. Ngayon, makakagawa po tayo ng mga tamang desisyon sa buhay when we trust the Lord with all our hearts. Alam naman natin na the heart is deceitful above all things. So, paano natin matuturuan yung puso natin magdesisyon ng tama? Kailangan ma-born again muna yan. Baguhin muna ng Panginoon yung ating puso. Pangalawa, dapat ang motibo natin ay tama.
Na po, kung sumusubaybay po kayo, last Friday, tinuro ko po sa inyo isang magandang lesson. Ang sabi diyan, let love and faithfulness never leave you. Ibig sabihin, lahat ng desisyon natin sa buhay dapat pinapangunahan po ng pananampalataya at pag-ibig para lubusan tayong makapagtiwala sa Lord. Kailangan mahal natin siya at meron tayong pananalig sa Kanya. Pagka ganun po ang kalagayan ng ating puso, ay makakagawa po tayo ng tamang desisyon sa buhay. Sabi diyan sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, lean not on your own understanding. Huwag tayong mag-aakala na magaling tayo, marunong tayo. Dapat po tayo'y guided ng wisdom ng Word of God. Kasi ang Diyos po, siya po'y nagbibigay ng wisdom sa mga humihingi nito. Yung pong sinasabi ng James chapter 1 verse 5. Kadalasan po kaya tayo nagkakamali sa buhay ay direkta nating dinidisobey yung pong sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya mag-iingat po kayo. Kailangan may wisdom kayo na nagmumula sa salita ng Diyos para makagawa po tayo ng tamang desisyon sa buhay. At ang sabi rito, we must learn to acknowledge Him in all our ways. So ano ibig sabihin po nun? Kailangan isasubmit muna natin kay Lord yung mga plano natin, yung mga desisyon natin. Ano po? Paano natin isasubmit? Sa pamamagitan po ng pananalangin. At ang sabi ng 1 John chapter 5, verse 14, if we ask according to His will, He hears us. Kailangan sumang-ayon ito sa Kanyang kalooban. At ang pangako ng Diyos, ang ganda. Ano po ang sabi diyan? He will make your paths straight. Napakagandang pangako po. Makakagawa tayo ng tamang desisyon sa buhay. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa mga pangakong ito na pinanghahawakan namin today. Gusto namin this year, makagawa po kami ng mga tamang desisyon sa buhay. Mailayo po kami sa mga pagkakamali. Lalo na yung mga pagkakamali na paulit-ulit na lang namin nagagawa taon-taon. And today, Lord, kami po'y magtitiwalang lubos sa iyo. Lagi naming iisipin na sa buhay na ito, ikaw ang nagbibigay ng karunungan. At kami mananalig sa iyo, patuloy na magmamahal sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat, i-acknowledge ka namin sa lahat ng aming gagawin. Lahat ng aming desisyon, ipagpipray muna namin, Panginoon. Ilalatag namin sa iyong harapan ang aming mga plano. At naniniwala po kami kung ito'y maibababad sa panalangin at ito'y sumasang-ayon sa iyo pong kalooban, ay ikaw mismo, Panginoon, ang magpapala ng lahat ng ito. Salamat, Panginoon, na sa buhay na ito, turuan mo kami na gumawa ng mga tamang desisyon. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.